Welcome back mga kabasketball. Ito na ang part 4 ng ating PBA Legends Edition at sa ngayon ay may ilan uling retired PBA players tayong kakamustahin. Pero bago yan, salamat muna sa lahat ng ating mga kabasketball na patuloy na sumusuporta sa ating channel at umasa kayong lalo pa nating paiigtingin ang ating pagbabalik tanaw sa nakaraan ng PBA. Una nating kakamustahin ay itong si Jerry Esplana. Second round pick ito noong 1990 PBA draft kung saan nga nakuha siya ng Presto Tivoli. At alam nyo ba, nakabatch pa ito ni Coach Louie Alas? Para sa kaalaman ng marami, ang team po ng Presto ay nabili ng Santa Lucia Realty noong 1992, kaya naman nagpalit na sila ng pangalan at naging Santa Lucia Realtors. Well, 1990 PBA Rookie of the Year itong si Jerry Esplana at ilang taon din siyang naging starting point guard ng Realtors bago tuluyang na-trade sa Shell kapalit ni Ronnie Magsano. After nag-retire nitong si Jerry ay nag-serve naman ito bilang head coach ng Emilio Aguinaldo College at tumakbo at nanalo din itong konsehal sa lungsod ng Valenzuela. Sa ngayon naman si Jerry Esplana ay coach sa MPBL para sa koponan ng Valenzuela Marketplace. Ang susunod nating kakamustahin ay isa ulit point guard, si Dindo Pumaren. Well, the bullet kung tawagin dahil sa bilis nitong magdala ng bola. Na-draft naman si Dindo noong 1989 ng Pure Foods Hotdogs kung saan agad itong naging starting point guard at 4 na beses itong naging kampiyon ha. "14 years ang naging karir nitong si Pumaren at huli nga itong naglaro para sa koponan ng FedEx Express. Nagretiro naman ito noong 2003 sa edad na 37. At alam nyo ba na si Pumaren ang number 5 all-time league leaders sa steals? At after nga ng kanyang retirement ay naging head coach pa ito ng De La Salle basketball team bago naging assistant coach naman para sa UE Red Warriors. Ang susunod nating kakamustahin ay si Aerial Voyager Vergel Meneses. Well, 1992, first pick overall ito ng Presto Ice Cream na nadisband nga at naging Santa Lucia Realtors noong 1993. Alam nyo ba na college pa lang ito sa JRU ay pinag-aagawan na ng mga team sa PBA dahil nga sa husay at taas nitong tumalon. At alam nyo din bang nag-champion pa ito sa isang dunk contest kung saan nga kalaban niya sina Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio, Bong Alvarez at Nelson Asaitono. Well, eto panoorin nyo para maniwala kayo. MGJ Production. Noong rookie year nito ay nag-average agad ito ng 17 points per game
Muntik pa nga siyang manalo ng Rookie of the Year na talo lamang kay Bong Ravena. Pero noong sumunod na taon naman ay nanalo ito at nahirang na Most Improved Player kung saan nakatikim din siya ng kanyang unang kampyonato para sa Santa Lucia Realtors. 1994 naman nang una siyang maging Best Player of the Conference at ng kasunod na taon na nga ay naging MVP na ito. Well, after pa nga ng ilang taong paglalaro ni Verhel ay unti-unti nang bumaba ang kanyang laro at nagpalipat-lipat na ito ng mga teams at alam nyo ba na nakapitong teams pa ito sa PBA? At ang huli nga nitong pinaglaruan ay ang koponan ng Talk and Text Phone Files noong 2007. After naman nitong mag-retire ay naging assistant coach muna ito sa PBL at eventually nga naging head coach na ng JRU Bombers sa NCAA. Noong 2006 naman nang pumasok ito sa politika at naging vice mayor ng Bulacan at nito nga lang nakalipas na halalan ay nanalo naman siyang mayor. Sunod nating kakamustahin ay isa pang high flyer, si Brandon Cablay. Well, swerte ang rookie year nito sa Aces dahil bukod sa siya ang hinirang na slam dunk champion noong 2003 All-Star Game ay nagkampiyon pa agad ito at naging finals MVP pa. 2006 naman nang malipat ito sa San Miguel Beermen at pagkalipas ng 2 taon ay napunta naman sa Pure Foods bago muling bumalik sa Alaska noong 2009 at dito na nga siya naglaro hanggang sa magretiro noong 2012. Well, isa ito sa mga point guard na kayang dumakdak at grabe naman talaga kung lumipad. Pero noong latter part nga ng kanyang career ay lagi na itong nai-injury kaya naman na-force na din itong magretiro. Sa ngayon ay naninirahan na ito sa Florida, USA kasama ang kanyang pamilya. Panghuli nating kakamustahin ay itong si skyscraper Marlo Aquino. Well, produkto ito ng Adamson Falcons kung saan nga kakampi pa niya si Kenneth Duremdes. 1996 first pick overall ito ng Ginebra at ito ang pinaka-dominant na center noong mid-90s kung saan nga siya pa ang hinirang na Rookie of the Year. 1997 naman nang makatikim ito ng kanyang unang kampyonato para sa Gordon's Gin. Pero makalipas lang ng 2 taon sa Ginebra ay na-trade ito papuntang Santa Lucia kapalit ni Jun Limpot at Banjo Calpito. Well, 1 taon naman after niyang matrade ay nakuha niya ang kanyang pangalawang kampyonato. 7 taon naman matapos niyang maglaro para sa Realtors ay na-trade naman ito papuntang Barraco Bull. Pero noong na-disband ang team ng Barraco sa PBA ay wala ng team na kumuha sa kanya. Dito na nga siya tuluyang nagretiro. After ng kanyang retirement ay naging abala naman si Marlo bilang bahagi ng coaching staff ng Adamson Falcons. Noong 1 taon nga lang ay nagbalik ito sa hardcourt para maglaro sa MPBL sa koponan ng Bulacan Cuyas. Ngayon naman ay naglalaro siya para sa Bacoor Strikers.
So yaan muna ang ilan sa mga dating PBA players na ating kinamusta. Abangan nyo ang part 5 ng ating segment sa susunod na linggo. Kung meron pala kayong PBA players na gusto nyo ding kamustahin ay mangyari lamang i-comment sa baba at isasama ko sila sa susunod na video. Sa mga hindi pa subscribers ay mag-subscribe na po kayo at i-hit nyo po ang notification bell para araw-araw updated ka sa mundo ng basketball. Well, hanggang sa muli,